Nga pala si Luel Jello Pidor. Ako si Jefferson Numuad. Ako nga pala si Kadi Cadera, yung pinakagwapong B-Mobile Technopreneur. Ako po si Kimberly Comiso. Graduate ako as a nurse. Then, ayun, normal lang. Ang gusto ko lang is makapasa sa board exam, then gusto ko mag-abroad. Yung ginagawa ko dati, isa akong Dota player. Ako yung tipong estudyante na happy-go-lucky. After ng class, laro ng Dota. Tapos, paggabi, pag nagyaya yung mga barkada, pag inuman din. Fresh graduate ako, bale criminology graduate ako, tapos after nun naging tambay ako. Then nag-try ako ng mag-call center for siguro 2 months. Actually po, graduate nurse po ako. So wala pa po talaga akong work. Tambay lang po ako, sa bahay lang po. Isang araw, merong gathering kami mga magbabarkada. Then, pumunta kami sa bahay ni Badge. Kasi doon kami magkikita lahat. Then, pagdating ko doon, ako yung isa sa mga unang dumating. Then, ayun, sinare sa akin ng girlfriend ni Badge na may business daw siya na loading. So, sabi ko, patingin. Kasi gusto kong malaman, kasi gusto ko rin mag-business. So, doon ko first nakita at nalaman ng B-Mobile. Search ako sa Google kung ano yung magagandang gawin after graduation. And then suddenly, hindi ako mahilig mag-Facebook. Pero nag-create ako ng Facebook. Pag open ko, may mga na-add na akong friends. Na-tag sila ng isang kaibigan ko. Pangalan niya si Luel Pidor. Tapos kinontak ko siya kung paano ba gawin yung B-Mobile. Wala akong masyadong negative about sa B-Mobile, kaya hinayaan ko yung sarili ko na i-orient niya at nakinig ako sa presentation. From my friend na si Bats. Tapos, nung nag-gather kami, ako yung unang tumawa sa kanya kasi feel ko scam talaga si B-Mobile. Pero yun, na-present niya sa akin na mabuti, tsaka nakapag-attend ako ng orientation dun sa office talaga. Boyfriend ko po, si John Gabriel Bahado. Na-introduce din po siya ni John Jester Ching. So, yun po, kasi magkasama kami. So, napa-join din ako sa V-Mobile. Actually, wala silang sinabi. Tinawanan lang nila ako. Tinawanan lang nila ako pagkatapos hindi sila naniwala. And until now, after 2 years, hindi pa rin sila sumali. Maraming skeptic nung sumali ako sa B-Mobile. Unang-una, yung mama ko, sabi niya, "Wag dyan, kasi scam daw." Marami kasi sa family namin na sumali sa networking at hindi kumita. Kaya tingin ng mga tao, scam talaga pag hindi ka kumita. Meron din mga friends ko, tinatawag nila ako, andyan na yung networker. Meron din iba, yung mga classmate ko, andyan na yung recruiter. Yung mga close friends ko sa Dota, umiiwas. Pero okay lang, kasi na-realize ko na the more na may nakikita kang negative na tao, the more makikita mo yung positive side. Mama ko, naiga siya masyado sa B-Mobile kasi siya ang unang shineran ko about sa B-Mobile. Tapos sabi niya, wag ka pumasok, magtrabaho ka na lang, sabi niya sa akin. Pero matigas ang ulo ko, so binenta ko yung cellphone ko para lang makapag-join ako sa B-Mobile. Ako, sinabihan nila ako, scammer daw ako. Tapos, negative kasi sila sa networking kasi ang akala nila dito sa Philippines, pag nag-networking ka, ayun, linlangin ka lang, scam, tapos maraming mga negatives. Pero nung kalaunan, nung nagtagal na ako sa business, nakita nila kumita na ako, so hinahinay, naging positive na sila. Isa sa mga reason ko bakit ko ito ginagawa is number one, ayoko nang pagtrabahuin yung parents ko. At the same time, yung father ko na nasa ibang bansa, illegal siya doon, and gusto ko tulungan siya na maging legal at mapauwi dito legally.
sa Philippines? Una talaga sa reason ko, bakit sumali ako sa V-Mobile is matulungan yung mama ko. Kasi since when I was a child, pauwi-uwi na lang siya sa Pilipinas once or twice every 3 years. Kaya sabi ko, gagawin ko tong business na to para pauwiin siya at hindi na pabalikin abroad. Isa din sa reason ko is bilhan ng bahay yung lola ko. Kasi sa sobrang dami niyang anak, namatay na lang yung lolo namin pero hindi pa rin nakaalis sa lumang bahay. Mama ko, gusto ko siyang tulungan kasi almost 24 years na po siyang nagtatrabaho tapos mafe-feel ko sobrang hirap niya. So gusto kong masuklian yung yung pagiging best mom niya sa akin. So pinag-graduate niya ako. So dito sa V-Mobile gusto ko siyang ipastop sa work niya. Tapos bibigyan ng travel kasi mahilig din siya mag-travel. So yun, habang buhay pa siya, mabibigay ko lahat ng gusto niya. Tapos sa akin naman, sa sarili ko is gusto ko talaga magkaroon ng sariling bahay. Tapos sariling sasakyan na brand new talaga. Tulungan yung lola ko kasi siya po yung nagpalaki sa akin. So gusto ko po siyang bigyan ng bahay, gusto ko po siyang i-tour. And syempre yung kapatid ko, kasi dalawa lang po kami magkakapatid. Gusto ko siyang pag-graduate kasi this year na siya gagraduate, actually 2013. 3 years ko na po siya pinapaaral. So masayang-masaya po ako. Then number 3 is for myself. Gusto kong mag-tour all around the world din. Tapos gusto ko syempre kumita sa V-Mobile. Okay, then gusto kong magkaroon ng sariling bahay, sariling sasakyan, mabili yung mga gusto kong gamit. Ayun. Tapos, number 4, isa sa pinaka-greatest din na why ko, matulungan yung mga downlines ko, matulungan din sila kumita sa V-Mobile, ma-inspire din sila. Na ako naging dependent sa parents ko. Kasi di ba pag nag-graduate ka sa college, is dapat hindi ka na humihingi ng pera sa parents mo. Dapat sila na yung binibigyan mo. So, isa sa mga achievements ko, yun, nagawa ko yun. Through my V-Mobile earnings, hindi na ako humihingi at ako pa ang nagbibigay sa kanila. For almost 2 years, never na ako humingi ni piso sa magulang ko. And as a fresh graduate, siguro sa ibang estudyante na kakagraduate, mahirap yun. Pero dahil sa V-Mobile, nabigyan ako ng chance patunayan sarili ko kung ano yung kakayahan ko at kung ano pa yung pwede kong maabot. Tulad nga sabi nila, yung achievement naman kasi hindi lang minsan sa pera lang. Minsan sa personal development mo yan. Ang isang happy-go-lucky na Jeff dati, ngayon naging isang responsableng tao na. Hit ako ng first 100K ko. Tapos nagtuloy-tuloy na. Proud po ako na sabihin na independent na po ako. For 2 years, hindi na po ako umaasa sa family ko. Ako lang po bumubuhay sa sarili ko. So, masayang-masaya po ako kasi napakalaking achievement po yun para sa akin. Kasi hindi po madali, hindi po basta-basta maging independent. Sa totoo lang po, kung may experience nila. Maging patient lang. Gawin lang yung business consistently. Huwag yung patay sindi. Tsaka, hukay ka lang ng hukay. Nag-uumpisa ka pa lang, huwag mo muna tingnan yung malaking kitaan. Tingnan mo muna kung ano yung kaya mong gawin sa business. Kasi pag masyado kang nakatingin sa pera, nakakalimutan mo kung anong dapat mong gawin. Sa mga luma na, huwag kayong mawala ng